Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mas daghang checkpoints ipahiluna panahon sa adlaw. DSWD mihimo sa iyang anti-EPAL campaign aron kalikayan ang pamulitika sa pag-apod-apod sa conditional cash transfer. Walay plano ang presidente nga mo certify isip urgent sa Freedom of Information Bill. Mas halapad na ang danyo sa Tubataha Reef tungod sa nasangad nga US Navy vessel. Gimando sa hepe sa Philippine National Police Director General Alan Purisima ang pagbutang og mas daghan nga checkpoint sa adlawan aron mas mapalig-on ang pagpatuman sa election gun ban. Kini human natino nga mas daghang violators na dakpan sa adlawan. Gimando usab ni Purisima paghiling sa tanang klase sa sakyanan ug dili lang mo sentro sa mga motorcycles. Ang Commission on Elections mitakda sa gun ban sukad Enero 13 hangtod Hunyo 13 aron pagpaminos sa mga election-related violence. Gipagamay sa COMELEC ang mga nasugatang problema atol sa mock elections ni adtong Sabado. Matod sa COMELEC, mga minor lang kini ug kahimuan dayon og solusyon sa dili pa ang eleksyon sa Mayo. Si Angelo Almonte sa detalye. Bisan dunay gamayng aberya milampos ni adtong Sabado ang mock elections. Gibarugan sa COMELEC nga ang nasinating problema atol sa mock elections dili makaapekto sa inihapay sa balota ug sa eleksyon mismo sa Mayo. No. The mock elections anyway was not really more for the count, no? But more for the testing of the first time. Matagal tayo nagpagpahinga eh. So our machines have been out since 2010. So now, umiinit na yan. Yung sinabi ko naman kaninang umaga eh. Ngayon, umiinit na yan. Definitely insignificant. Kasi yun naman umpisa lang yun eh. Definitely insignificant. These are not the major. Ang major is actually yung mga kung marami rin-reject. Diba? Pero ito, nag-umpisa na. Nakita nyo naman, hindi naman rin. So, umpisa lang. Pero nung gumalaw na, tuloy-tuloy na yan. Paisa-isa lang. Ang COMELEC miingon nga ang mock election kabahin sa pagpahapsay sa piniliay ug aron way problema sa eleksyon sa Mayo. Napulo ka lugar ang gipili sa COMELEC diin dunay duha ka presinto matag usa alang sa maong pagbansay-bansay. Naglakip kini sa Quezon City, Manila, Iriga City, Bato, Dumaguete City, Santa Catalina, Cagayan de Oro, Initao, Bungaw, Tawi-Tawi ug Buluan, Maguindanao. Ang listahan sa mga botante sa mock election naglakip sa mga actual registered voters gikan sa maong mga gipiling lugar. Lakip sa aberya na obserbahan bisan sa sayong bahin sa pagpaandar sa mga PCOS machines. Lakip niini ang pagpaandar sa machine mismo ug paglimpyo sa data sulod sa machine pagsiguro nga way kandidato nga madugangan og boto. Sa P. Bernardo High School sa Bagong Lipunan sa Carame, nasuta ang problema sa gibag-on sa thermal paper. Sa UPIS, mga balota wala dawata sa makina. Sinusubo namin ganun, wala. Ayaw pumasok yung... Ano po yung ayaw pumasok? Yung papel. Isip standard procedure, ang gubaong PCOS machine giilisan o gidala ngadto sa COMELEC aron ayuhon sa technician. Meron tayong allotment per region or per polling place, per polling center. No? On election day, magkakaroon tayo ng mga staging hubs sa mga iba't ibang regions. Ang guarantee natin is replacement within 2 hours. Ang ubang area lakip na ang UPIS, mga precincts, nakasinati sab og gamayng problema sa transmission sa data gumikan sa signal. Apan sa kaulayhian, napadala ra kini ngadto sa servers. Giangkon sa COMELEC nga ang non-transmission sa election returns ngadto sa mga designated servers usa ka major problem. Hinuon gipangitaan na kini og solusyon. O naman, may konti, pero yung sinasabing transmission hindi naman kwan. Tumitigil ko minsan, depende sa timing. Ang transmission depends on so many things. And that's why this is what we're improving on, yung transmission.
Alang ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, ang kinagamyang punto sa kinatibuk ang mock election maura ang kagamay sa mga voters nga miapil ni ini. Bisa ni ini masaligo ng COMELEC nga ang mga problema nga nasugtan mahatagan og solusyon sa dili pang eleksyon. Apan si PPCRV Chair Henrietta de Villa nagtuo nga dili hingpit andam ang COMELEC, samtang tulo na lamang kabulan ang nahibilin sa dili pa ang piniliay. Matod ni de Villa, kinahanglan ng COMELEC musubay sa schedule ni ini tungod kay ang nasod dili makapaabot. Laing nakit ang problema atol sa mock election matod ni de Villa, mao ang pagdala sa mga voters sa ilang mobile phones ug pagdala-dala sa ilang mga anak sulod sa polling precincts. Kusganong gisugyot ni de Villa ngadto sa COMELEC nga mubutang og holding area alang sa mga bata ug i-ban ang paggamit sa cellphone ug ubang electronic devices sulod sa polling precincts aron kalikayan ang vote buying and selling. Angelo Almonte, Solar News. Mihimo karon og lakang ang DSWD aron kapanalipdan ang mga beneficiary sa Conditional Cash Transfer Program gikan sa pamulitika. Pinaagi sa paglusad sa ilang bawal ang EPAL Dito campaign. Atol sa Solar Daybreak, giangkon sa Deputy Manager for the CCT Program sa DSWD, Director Wadel Cabrera, nga daling mabiktima ang mga beneficiary sa pamulitika atol sa cash payouts o kaha atol sa family development sessions. Paglikay ni ini, gihimo sa DSWD nga maapod-apod ang pundo sa dili pa magsugod ang campaign period. We cannot prevent them. The truth of the matter is they are actually their constituents. They can very well provide these kinds of other services apart from ensuring security and all those. Right. They can very well say, since they're all gathered here, good time to serve them. Something as subtle as that, but there have been reports where during these sessions there are tarpaulins of local politicians saying that they are responsible for bringing in the program to their municipality. Giklaro sa Malacañang nga walay plano ang presidente sa pag-certify sa Freedom of Information Bill isip urgent, samtang ang Kongreso mususpend na sa ilang sessions karong Miyerkules alang sa campaign period. Kini taliwala sa panawagan sa mga proponents sa FOI bill nga gikinahanglan ang presidential certification aron mapalabang ang balaodnon sa dili pa ma-adjourn ang Kongreso. Matod ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, mas gusto sa presidente nga adunay healthy debate sa Freedom of Information Bill diha sa plenary. Live gikan sa Palawan, dugang update kalabot sa nasangad nga USS Guardian sa Tubataha Reef gikan ni David Santos. David? Menso giangkon sa US government nga lisod dilalim apan ilang akuon ang responsibilidad sa mga mahimong epekto unya sa Tubataha Reef. Subling gipaabot sa US Embassy ang ilang pahasubo sa nahitabong insidente sa Tubataha dungan sa pagpaabot sab sa ilang pasalig nga bayran ang usamang danyos nga nahiaguman sa Tubataha. Gipasalig sab nila nga sila maoy mahatag og pondo sa usamang mga programa mahibalik lang sa normal ang Tubataha Reef. Lakip sa mga lakang nga andam nga pondohan sa US government ang konsultasyon tali sa mga eksperto ug ang pagawas sa 4 milyones ka pesos nga grant isip suporta sa coral restoration research. Muumol sab ang US ug usa ka grupo sa mga interdisciplinary scientific experts nga maoy matutok or rather mututok sa danyos ug mga lakang na angayang himuon aron na mapadali ang pag-ayo sa Tubataha. Kini nga grupo langkuban sa mga pribado nga organisasyon ug lokal nakagamihan. Nitanyag sab ang US nga andam silang muhatag og pondo alang sa pagpalambo Ranger Station sa Tubataha samtang hangtod karon wa pay pamahayag ang US kung kanusa sugdan sa pagguba sa USS Guardian. Ang usa sa duha ka mga dakong crane ship nga gikontrata sa US military niabot na sa Puerto Princesa apan wa pay kumpirmasyon ang Coast Guard kung kanusa ni dado na kining Smith SMIT Borromeo sa Tubataha Reef. Mensu? Okay, daghang salamat. Live gikan sa Palawan. Update ni David Santos. Thank you, David.
Gikan sa 1,000 square meters, miabot na karon sa 4,000 square meters ang danyos nga nahimo sa nasangad nga US vessel didto sa Tubataha Reef. Samtang miabot na ang crane ship nga muhawa sa barko, apan wala pay klaro kanus a kasugdan ang trabaho. Si Jun Tariman sa report. Matod sa Tubataha Protected Area Management Board, matag adlaw nga nagpabilin sa reef ang nasangad nga USS Guardian, magkaanam sab kadako ang danyos nga mahimo niini. Gikan sa pasiunang 1,000 square meters nga danyos, 18 ka adlaw human sa pagkasangad sa USS Guardian, ang danyos gibadabana nga ana-ana sa 4,000 square meters. Nabalaka ang board nga maapektuhan ang gidaghanon sa mga turista nga mobisita sa park, samtang usa na lang ka buwan magsugod na ang dive season sa Tubataha Reef. Nagwo-worry na nga kami kasi yung site kung nasaan sila, kung saan gagawa sila ng napakalaking operation, salvage operations, is a site where we dive. So marami ng mga dive operators ang nagtatanong ngayon, ito-close ba yung site na yun, mabawasan ba yung dive sites natin sa lugar and all that. Hangtod karon wala pay klaro kanus sugdan ang paghawa sa USS Guardian. Nangayo na ang presidente og time frame sa salvage operation apan wa pay mahatag ang US Navy ug ang task force. Everything again is weather dependent and dependent on the material condition of the ship. Right now our naval architects and engineers are still refining the plan that's necessary, but this is a very complex and dynamic. Timelines, of course, we're very dependent on the sea condition. Hopefully by March, magsimula na gumanda ang sea condition dun sa area. So sir, aabutin pa ng summer. Technically, kung parang ganun yung lumalabas? Sana hindi na. Pero posible, sir. Maaari, oo. Hapit na mawadi sa ilang pailob ang Tubataha Management Board samtang wa sila'y ideya unsa ang salvage plan sa US Navy. Alam mo, hinihintay natin kung ano yung buong plano para gawin. Because right now, hindi ko alam kung what that operation will entail. Human sa pipila ka adlaw nga pagkalangan, miabot na sa pantalan sa Puerto Princesa ang Smith Borneo, ang salvage vessel nga nagdala og crane og tugboat alang sa paghawa sa USS Guardian. Dalangan ang Smith Borneo tungod sa di maayong dagan sa kadagatan gikan sa Singapore padung sa Palawan. Matod sa Task Force Tubataha, human sa procedural check sa pantalan, diretso gilayon sa trabaho ang Smith Borneo. Apan unsaon pagsugod niini og trabaho samtang wa pa kaaprubahay sa kagamhanan ang salvage plan sa US Navy. So far, according kay Command, that is approved by principal. So, kailangan lang ng further validation by the department. Sa higayon nga doon na permit ang salvage operations, laing bantayanan sa Coast Guard ang dagan unya sa panahon nga siguradong may dakong epekto sa paghawa sa USS Guardian. Gani na sinati na kinikaron sa Coast Guard. Yung 6 days stay namin doon, actually, 2 days lang yung magandang panahon. Yung the last 4 days, medyo what we did is magtago lang kasi masyado magalaw yung dagat. So sir, pag ganun, ano po nangyayari kapag sobrang magalaw ang dagat? Basically, hindi sila makapag-work doon on board Guardian. No? Kasi hampasin lang na alon yun. The existing wind right now is amihan. So even the divers cannot work. I think so kasi nga medyo magalaw yung dagat noon na work. So we have to wait yung summer, March, the month of March, mag-start na yan mag-settle down. During the diving season, I think it will start March. Alang sa uban, dugang attraction sa Tubataha Reef ang USS Guardian, apan matod sa Management Board, dili kahulipan ang kantidad sa marine species nga nadaot matag adlaw. It's a novelty, oo. Well, in fact, sa added attractions. Pero hindi siya nakakatuwa kasi nakita natin yung pwedeng mangyari pag nag-salvage sila. Lalaki pa ng lalaki lalo yung area of coverage. So, iiwasan yun di ba? Iiwasan ng mga dive operators. Alam mo yung para siyang araro doon sa ilalim, gumugulong-gulong siya doon sa at tinatamaan niya yung mga live corals. Mga international ug local agencies sama sa UNESCO ug Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mipadayag sa pagtabang pagkwenta sa danyos. Alang sa mga nanalipod sa Tubataha Reef, mawala lang ang ilang kabalaka sa higayon nga hingpit nang mawala sa ilang pananaw ang USS Guardian o ipasalig nga di na masubli ang nahitabo nga pagsulod sa wa gipaabot nga bisita. Jun Tariman, Solar News.
Gi-certify sa Presidente isip urgent ang National Land Use Act. Matod ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, gi-certify sa Presidente ni adtong Biyernes ang balaod nun aron ang Senado ug ang Bicameral Committee muuyon na sa bill sa dili pa mo-adjourn ang Kongreso karong Miyerkules. Gidayeg ni Ifugao Representative Teddy Bronner Bagilat ang pag-certify sa Presidente sa National Land Use Act tungod kay gitumong kini sa pagsanta sa makadaot nga epekto sa kalamidad nga usa sa resulta sa dili maayong land use ug zoning. Itudlo pagbalik sa ilang pwesto ang tulo ka cabinet secretaries nga wala ma-confirm sa Commission on Appointments. Matod ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, i-reappoint sila si Justice Secretary Laila De Lima, Social Welfare Secretary Corazon Soliman ug Environment Secretary Ramon Paje sa ilang tagsa-tagsa ka pwesto kung dili ma-confirmed ang ilang appointments. Gihinaot lang ni Valte nga tagdon sa mga secretaries ang mga issues sa ilang appointments diha at tubangan sa komisyon. Gipahibalusab sa Malacañang nga mutudlo pa kini og ihulip sa duha ka commissioners sa COMELEC kinsa mi-retire sa miaging semana. Wala pa sab makatudlo ang Malacañang sa muhulip kang Undersecretary Benito Ramos kinsa mi-resign gikan sa pwesto isip NDRRMC Executive Director. Gituuhan nga anaa pa sa kamot sa Abu Sayyaf ang gidagit nga Jordanian journalist nga si Baker Atyani samtang nakabuhi ang duha ka crew ni adtong Sabado sa gabii. Giingon gibiyaan sa Abu Sayyaf sila si cameraman Ramel Vela ug ang audio technician nga si Roland Letriro atol sa panagsangka tali sa mga sakop sa Moro National Liberation Front didto sa Patikul, Sulu. Ang duha gidala ngadto sa ospital sa Southern Sulu alang sa medical check-up. Si Regional Police Chief Noel de los Reyes miingon nga dili pa nila matino giunsa pagkabuhi sa duha ka biktima. Natino hinuon nga walay gibayad nga ransom. Si Atyani ug ang iyang team gidagit ni adtong Hunyo human makigtagbo sa Abu Sayyaf alang unta sa interview. Gituuhan nga anaa pa sa mga kamot sa mga bandido si Atyani apan ang Malacañang wala pa kadawat og reports kung asa na karon ang Jordanian journalist. Gibilanggo sa Manila Police District ang usa ka security guard tungod sa pagpamusil sa siyam ka tuig nga bata sulod sa compound sa Bureau of Plant Industry. Ang gwardya giila nga si Adino Agaw kinsa giingong mipusil sa bata nga natagak samtang namupo og mga prutas sulod sa compound. Mihimakak ang gwardya sa pasangil samtang ang pamilya sa bata desidido pagsangat og kasong frustrated murder. Kumukuha lang po kami santol. Nagkamali siyang hakbang na nalaglag po siya. Opo. May isa nga po kasi sa may kabila, sa may ng bakod ng bureau. Tapos nahulog siya. Sabi niya, wag po kuya. Tapos pinutok niya pa rin. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas mopagawas og commemorative bill nga adunay imahe ni San Pedro Calungsod. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines miingon nga ang limited edition 50 peso bill muhandom sa bag-uhay nga canonization sa ikaduhang Filipino saint. Ang Secretary General sa National Commission on the Canonization of Calungsod, Henrietta de Villa, miingon nga ang bill mogawas sa dili pa ang Abril, igo sab ang adlaw sa kapistahan ni Calungsod sa Abril 2. Walay pagbalhin sa mga kawani sa gobyerno atol sa election period gikan sa January 13 hangtod June 12 karong tuiga. Gawas lang kung adunay pagtugot sa Commission on Elections. Nalatid kini sa COMELEC Resolution number 9581. Gawas sa prohibition sa transfer sa mga kawani gikan sa usa ka buhatan ngadto sa laing ahensya. Ang resolution sa COMELEC nag-ingon usab nga walay makasuspend og ni bisan kinsa nga elective provincial, city, municipal o barangay officer gawas lang kung nalambigit kini sa gimbutan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sugod karong March 29 hangtod May 13, wala usay itudlo i-hire nga bag-ong kawani gawas kung adunay pagtugot sa COMELEC. Ang Resolution 9581 nagmando sab nga why government official ma-promote o hatagan og usbaw sa suhulan atol sa election period. Ug sa among pagbalik, namatay sa helicopter crash ang presidential candidate sa Paraguay.
Basulod sa nasod apan ng easterlies Gideklara sa gobyerno sa Paraguay ang tulo ka adlaw nga pagbangutan og gisuspenso ang mga ilang official activities tungod sa pagkamatay sa Paraguayan presidential candidate Lino Oviedo sa usa ka helicopter crash ni adtong weekend. Si Oviedo mitabang sa 1989 coup nga nakatangtang sa diktador nga si Alfredo Stroessner. Nakit-an sa pulis ang iyang lawas sa wreckage sa helicopter crash sa northern Paraguay. Mipahigayon og combat training sa West Philippine Sea ni adtong weekend ang usa ka Chinese Navy fleet. Ang training gitumong sa pagtest sa scouting, patrolling, fighting ug defending ability sa mga helicopter sakay sa fleet. Tulo ka helicopters miila sa mga target sa kahanginan ug ilawom sa dagat ug mipadala sa locations balik ngadto sa fleet alang sa missile launching. Ang Chinese Navy gipaabot nga mupahigayon pa og dugang patrol missions og multi-type exercises sa giilungan nga kadagatan sa musunod nga mga adlaw. Ani ang mga front pages sa mga pamantalaan dito sa Sugbo. Headline sa Sunstar Daily, gipadayag sa usa ka opisyal sa Mactan Cebu International Airport Authority nga ang mudaog nga concessionaire maoy mo control sa operation sa Mactan Airport Project apan ang MCIAA gihapon ang mag-manage sa airfield, runway, taxiway ug sila maoy maghimo sa airport management regulations ug policies. Sa Sunstar Super Balita, gipistahan sa Facebook ang sex scandal tali sa duha ka mga tinun-an sa inilang universidad sa Sugbo. Ang maong sex video gitangtang na karon sa social networking site apan dunay daghan naka-download sa ilang mobile phone ug ubang gadgets. Nakapasamot sa kontrobersiya human ang babae nga naguniporme og dunay ID sa universidad samtang naghimo sa laway nga buhat. Headline sa Cebu Daily News, gisalikway sa ombudsman ang apila ni suspended Governor Gwen Garcia sa kontrobersyal nga pagpamalit sa Balili Beach property sa Naga City tungod kay kulang kini og merit. Samtang aduna pa siya 6-month suspension gikan sa Office of the President, nadugangan pa kini og kaso sa Sandigan Bayan. Matod ni Deputy Ombudsman for the Visayas Pelagio Apostol, naghulat ang 90-day preventive suspension ni Garcia ug ubang government officials nga apil sa kaso. Gitaho sab sa The Freeman nga nagkadaghan ang mga kaguliyang ni suspended Governor Gwen Garcia tungod sa pagpatigbabaw ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa pagpasaka batok sa gobernadora og kasong graft and technical malversation of public funds sa Sandigan Bayan. Atong kutloon karon ang labing uwahing pamahayag ni suspended Cebu Governor Gwen Garcia kabahin sa pagdumili sa Court of Appeals alang sa issuance sa temporary restraining order. Si Twinnie Malinaw nanukad sa Cebu City alang sa detalye. Twinnie? Yes, Menchu. Gibasura sa Office of the Ombudsman ang motion for reconsideration nga gisangat sa kampo ni suspended Governor Gwendolyn Garcia human masuta nga kuwang ang basihan sa maong motion og napamatud-an nga adunay pagpasagad sa bahin ni Garcia sa pagpirma sa controversial nga Balili property. Matud ni Deputy Ombudsman sa Visayas, Pelagio Apostol, nga adunay 90 ka adlaw nga preventive suspension ang naghuwat kang Garcia ug uban pang aktibong opisyales sa gobyerno nga gikihiyaan og kaso. Si Garcia ug ang 7 ka mga tawo nga nagatubang usab sa kasong pagpangawkaw sa controversial nga pagpalit sa Balili Beach property sa Naga City, habagatang bahin sa Sugbo. Ang ombudsman nakakita og igong basihan aron ipaubos ang mga akusado sa usa ka trial ngadto sa Sandigan Bayan.
Si Garcia nagkanayon sa usa ka radio interview kaganinang buntag na usa ka dakong kahibulungan nganong pipila lang sa mga board members ang gipasakaan og kaso sa ngitanan kanila lakip na si Acting Governor Agnes Magpale ang miaprobar nga makalatda si Garcia aron makapalit sa Balili property. Sa iyang pamahayag, padayong girason sa gobernadora nga gitiming ang maong lakang sa pagbasura sa iyang suspensyon karon isip gobernadora tungod sa politika. Sa pagkakaron, estudyuhan pa sa mga abogado ni Garcia ang lakang pagabuhaton sa gibasurang motion for reconsideration. Twini Malinaw, Solar News, Cebu City. Daghang salamat, Twini Malinaw, gikan sa Cebu City. Og sa pagbalik sa Solar News, Canada midaog batok sa Spain sa Davis Cup World Group. Ayoko. Sa paugnat sa kusog, si Jun Tariman sa report. Sa paugnat sa kusog, gipukan si Canada ang Spain sa Davis Cup World Group Round 1 match kagahapon dihang gipildi ni Milos Raonic si Guillermo Garcia Lopez 6-3, 6-4, 6-2. Ang Espanyol nga si Lopez way gikabalo sa mga serves ug tira sa mas powerful nga Canadian. Nagkulang silang top 15 players ang Spain. Wa sila si Rafa Nadal, David Ferrer ug Nicolas Almagro ug ang world number 24 nga si Fernando Verdasco. Sa Phoenix Open, bidaog si Phil Mickelson pilagi sa 4 strokes sa TPC Scottsdale course kagahapon. Ang walhon nga si Mickelson nakahimo og birdie sa tulog ka katapusang 6 ka holes alang sa pagtapos sa torneo pilagi sa 4 under par 67 ug nakaangko na sa iyang ika-41 nga PGA Tour title. Si Mickelson nalakip na nila ni Arnold Palmer, Gene Lettler ug Mark Calcaviccia isip triple winner sa Phoenix Open. Ang FedEx Cup champion nga si Brandt Snedeker mao'y second placer pinagi sa pagtapos sa 6 under par 65 uban ang iyang upat ka birdies sulod sa nagunang 9 holes. Lighter moment sa dula gitinuod sa American nga si James Hines ang pagsayaw sa Gangnam Style dihang naka-birdie siya sa par 3 16th hole. Sa Germany, ang kampyon Borussia Dortmund nagapas sa duha ka goal nga labaw apan sa kaulahian lipat tigbabaw batok sa Bayer Leverkusen 3-2 aron pag-angkod og balik sa number 2 spot sa gihulagway nga labing entertaining nga dula. Mao sa dito ang labing unang kapilihan sa Leverkusen sa ilang home game sukad sa Marso sa miaging tuig. Ang Dortmund miangkon sa ilang ikaupat nga sunod-sunod nga kadaugan aron pag-angkon og 39 points nga mipalabaw kanila sa Leverkusen. Mao kana ang Sports News karong adlaw kini si June Tariman. Sa weather, atong ikauban si Pat Fernandez. Pat? Salamat, Menchu. Ug maayong ugto diha. Matud sa pag-asa, walay major disturbance sulod sa nasod apan ang easterlies kung hangin gikan sa silangang bahin makin-apekto sa eastern section sa nasod. Base sa Metro Weatherscape, din-aw og medyo mapanganuroon karong adlaw uban ang isolated rain showers ug pagpanugdog ilabi na sa Cagayan Valley. Mga probinsya ng Aurora ug Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, apil ang Caraga ug Davao Region. Aduna say kasarangang kusog nga hangin nga mohuyop gikan sa east padong northeast samtang ang kadagatan kasarang nadto sa baludnon. Tungod nini, mga fishing boats ug gagmay nga seacraft dili angay nga pagpalawod kay delikado ang bagwong bawod. Sa Kabisayan,
Madag-umon nga kalangitan ug gagmay nga taligsik sa Tacloban, Dumaguete ug Tagbilaran. Samtang sa Sugbo, Iloilo ug Burong nga Samar adunay gamay nga panganod at sa Davao, General Santos ug Zamboanga ma-experience usab ang jutay nga pag-ulan ug pagdagom. Mao kana ang dagan sa panahon, balik nimo Menchu. Salamat, Pat. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod og maabuhon. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.